Pastor, with all my health, although na hindi daw ipaalam sa kanan, ipaalam sa kaliwa, ang ginawa mo ng kanan. Pero, minsan si Brother Eli nagkukwento ng illustration sa kanya, nagkukwento siya na meron siyang kaibigan, mga ganon. Hindi maiwasan, ano? So, hindi ko naman sinasabi na tatanawin na utang na loob. Okay lang. Parts of your ano lang, testimony ko lang na nagiging mabuti kami. Ang anak ko na si Melody at ako at si Peter. Si Peter naggawa ng pizza pie doon sa first batch na nabautismuhan. Ang galing. Ilan silang tao? Marami din. Maraming ginawa ni Peter, basta worth of 3,000 yon. Galing. Oo, kasi bumili ako ng isang blocking cheese. Okay. At tapos bumili ako ng box ng pizza. At yun ang aking merienda sa unang batch na nabautismuhan. So from the very start, hindi po ako nangungontra, kung hindi very supportive. Tama. Very supportive. Nagiging very supportive at hindi ko alam na yung iba medyo nang lamig din at yung iba nagpatuloy. Di ba, Kuya Mario? Sino-sino mo nagpatuloy? Nagpatuloy. Kayo lang? Si Delvina. Sino pa? Si Day Kabila. Silvina. Sino pa? Day Tunit. Si Tunet. Saka sino pa? Si Day Lia. Delia. Si Lia. Si Apo ni Carding. Apo ni Carding. Si Angel. Sila yung nagpatuloy, ano? Nagpatuloy. Ako naman, medyo huminto muna pagsamantala dahil sa natisod ako, Pastor. Ano bang mangyari pag natisod? Sino yung nakatisod sa akin, anong gagawin doon? Sabi ng Bible, mabuti pa italian ang kanyang liig ng gilingang bato at itubog sa dagat. Kaya, mga kaibigan, kung kayo man yon, tigilan na niyo na maging daan kayo ng pagkakatisuran. Tama yon. Pero kahit si Kuya Daniel, may natitisod din. Hindi talaga tisod yun na nagtisod-tisuran lang. Nagtisod. Yung hindi nabigyan ng yung halimbawa bubong, yung mga gamot, mga ganon. Kaya nga, hindi yung naman hindi lahat, na pagbigyan. Hindi naman lahat ng pagkatay. Kasi you cannot please everyone. Yes. Yun. At saka hindi pwedeng magkasabay-sabay. Baka naman yung iba, dahil sa inggit lang, kahit na hindi naman needs. Kahit hindi naman needs. Si LD, anong nangyari si LD? Nagpa ng bubong. Oo. Naglagay si Brother ng bubong. Nagawa ng bahay. Hindi nagpapatuloy pag simba. Bakit naman hindi nagpatuloy? Maganda na yan ang kalang niya bahay. Ganon. Nung maganda na, ayaw. Tayo si Pastor, pinakita natin yung kabaitan, magiging supportive ka ako kay Pastor, na pagdating ng araw, magiging pastor siya ng MCGI. Wala namang problema noon kasi kahit naman sino, kaibigan ko, kahit anong reliyon. Dapat lang kasi nagtundo sa values. Values ka eh. Itinatangkilik namin at inasikaso, pinangunahan ang iba-ibang reliyon sa Camp Crame dahil yun ang ating main office ng values teaching noong 1992 pa sa panahon ni FBR. Presidential Proclamation number 62 from Resolution number 10, Shahani Leticia Ramos. At ngayon may decree na po para ipagpatuloy, may executive order, may Republic Act, lahat ng mga batas na kasuluk-sulukan ng buong Pilipinas, mapalad tayo. Dahil may mga taong ginagamit sa akin at ginagamit sa amin at para kayo ay aming maabot. Nawa, magpatuloy din tayo at paggamit din tayo para sa ganun, marami ding matulungan ang mga kapwa natin Pilipino. Maharikan pa naman tayo sa katawagan ng biblikal. Maharikan tayo, maharlika. Mga pinili na tao, mga lahing hinirang. Ano ba ang ibig sabihin ng maharlika? Mga piniling tao.
Anong pinili? Maharlika. So, sa English, anong tawag? Chosen generation, a royal person. So royal power. Royal tayo. We're a royal blood. Royal blood tayo. Oh, galing tayo sa... May dugong bughaw. May... Oo, talagang galing tayo sa mga... Dapat alam mo yon na ang pag sinabing royal, may dugong bughaw. Hindi lang yon. Ang ibig sabihin ng dugong bughaw, siguro na ibig mong sabihin, galing sa mga Israelita, sa mga ninuno natin. Kasi ang unang tao lang naman, si Adan, ginawa si Eva, galing sa tadyang. Tapos, nanganganak sila, si Cain at si Abel. Nung namatay si Abel, nagkakaroon ng kapalit, Seth, kaya kapalit. At nagkaanak ng nagkaanak. Sa panahon ni Noah, doon tayo, nagkaanak rin siya ng 3 at nagkaasawa rin ng tag-iisa yung bawat anak niya. 8 lang silang naligtas, nilinis ng Panginoon. Sa Genesis chapter 6, ang lahat ng mga lahi ng mga ulupong noong panahon na yon, dipilim. Kaya ang natira, ang lahi ni Sem, Cam at ni Japhet. Napadpad dito yung mga inapo sa lahi ni Japhet dito sa ating lugar. At nagkahalo-halo na yung lahi ng mga Amerikano, lahi ng mga Israelita, ay yung mga iba nagkaasawa ng mga foreigners. At nalahian tayo dito, pinakamalawak na impluensya, yung lahi ni Cam, yun yung mga Muslim na ating mga kamag-anak, mga lulo ng mga lulo natin. Tayo, basta server of the world ang mga Maharlikan. Yan, mga lahing hinirang. Huwag natin kalimutan yun. Paggamit tayo sa gawain ng Panginoon, dahil mga lahing hinirang po tayo, lahing pinili. Para sa special task, maghayag tayo ng salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas. Marami pong salamat. Maraming salamat. Ba't nakalimutan mo kung ano yung suot mo? Dapat ipaliwanag mo ano yung meaning niyan. Oo, ibig sabihin ng pula ay bukod sa ginamit itong uniforme, ang ibig sabihin kasi simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na who redeem us, naglilinis ng ating mga karumihan dahil doon. Kaya ito, sinusuot ko yung pula. Okay? Sinusuot mo yung pula, presenting that you are a member of Maharlika. Maharlika. So, lahat ng membro ng Maharlika, anong gagawin? Dapat mag-subscribe ang mga member ng Maharlika. Regardless kung anong grupo. Ang Maharlika kasi marami. Lahat na yan sa buong Pilipinas, 110 tribes. Kaya nga pala, mag-subscribe kayo kasi tulungan natin yung ating kaibigan na si Edgardo Ilgasis. Mga kapwa ko Maharlika, ha? Mga dato, Rayna, Queen at King, number 1, King. Yan, at mga babaylan, no? Yan, ang mga posisyon. Yung babaylan, di ba mangkukulam yun? Hindi makukulam. Sila po yung nag-assess sa mga tinatawag na ritual na... Ritual nga. Kaya nga hindi ritual. Hindi pangkukulam lahat ng ritual. Ang Panginoon nagre-ritual din pero galing sa biblical na pamamaraan ng ritual. Hindi lahat ng ritual ay gawa lamang ng pangkukulam. May ritual na galing sa biblical na pamamaraan. Halimbawa, yung mga Israelita. Ano ang ritual ng Israelita? Sa panahon ni Haring Solomon, yung lupa, dinidikit yan at saka yung kanyang templo. Hindi po yun, ibig sabihin, gawain ng pagkukulam yung ritual. Kaya lang nagiging mali dahil alam mo si Satanas kasi manggagaya pero binawasan naman niya at dinagdagan. Kaya nagiging mali tuloy yung tama para sa mga ibang mababa ang kaisipan, hindi rin nag-aral ng salita ng Diyos. Diba? Tama po ba? Oo. Halimbawa, lupa na hindi mo dinidikit yan kay God, kailangan mong ididikit yan kasi tigmak ng dugo ng mga ninunong tao natin noon sa una at ikalawang digmaan.
Kaya ididikit mo yan at lalo na yung bahay. Iba naman yung Thanksgiving pag nabuo na. O yan, pasalamat ka kay God dahil nabuo na yung bahay mo. Halimbawa ito, magiging tiles na. O yan. Ngayon kung hindi ito nadidikit, hindi pa na Thanksgiving, tsaka na lang po, hindi naman na pagkaisahin na lang. Sino ang gagawa nun? Yung mga pastor, ministro, mga leader ng Panginoon na nandyan, mga maharlikan people. Yun ang mag-guide sa inyo kung paano natin i-actual ang aming dean ng Olution College. Nagdidikit yun ng mga bahay, nagdidikit ng bukod sa tao, dinidikit. At bukod pa sa bautismo, iba naman kasi yung bautismo. Pag-usapan din natin yun sa susunod. Salamat kapatid. Okay. Kaibigan. Okay, meron tayong paalaala. Alamin ko pa kung gaano ka legit ang invitation sa atin na tayo ay kukuha ng OFW going to Canada Wow! and going to Australia. Oo nga pala no. To a certain person who is the owner of the company by the name of Jack Williams. Ayun. Siya yung may-ari Magaling. ng isang corporation na doon sa Canada at nandito sa Australia. Ayan po. At nakiusap sa akin na kung pwede tulungan ko siya na mag-hire ng magiging empleyado sa kanyang company. Ang problema lang, ang processing fee medyo mataas compared sa ibang nag-hire. Kasi sa iba, umaabot ng 120,000 na ginagastos going to Canada. Pero itong sa ating kaibigan na si Jack Williams ay only the processing fee. Walang. Ito na lang. Di mantika na lang. Pero okay naman yan kung nasuri na ninyo kung gaano ka-legit yan o... Hindi, kaya nga kinuha ko yung pangalan ng company. Opo. Tapos tatawag ako sa Canadian Embassy, tanungin kung itong tao ay totoong Okay. mayroong kumpanya. Excellent. At tatawag naman ako sa Australia Embassy kung totoo na siya ay may sariling kumpanya. Tama ba yun? Oo, tama yun kasi ikaw may experience na doon Pagkatapos sa ibang niyan, magtanong ako sa POAA, Philippine Overseas Employment Agency, na pwede bang papayagan itong mga taong i-direct hire na gagamitin ang dokumento, job order, na nanggagaling sa Australia at Canada to process sa POAA at sa OWA, Overseas Worker. Opo. Yon. Ngayon nga lang, medyo mas mababa, 35,000 ang processing fee lang yon. Opo. Tapos yung compare doon sa ibang na umaalis sa ibang bansa na umaabot ng 120,000. Opo, opo. So mas mababa. Ngayon, kapag hinire ka, doon ay free foods and free accommodation. Maganda, no? Opo. Ang hindi lang free yung alcohol, eskinol, shampoo. Pero yung pagkain, sagot na ni Jack Williams. Okay, very good. Maganda ba? Maganda rin. Hindi lang maganda kasi kung legit yun, nakakatulong tayo na mga Marami tao. tao. At alam mo ba kung ano magiging sahod? Oh, Pinakamababa, 80,000 to 80,000. 150,000. Philippine ano na yan? Yes. Oh, dito na Conversion. sa conversion ng Ng Philippine currency. Oo. 80,000 ang pinakamababa to 150,000 pastor. So, sana magiging legit yan. Hindi. Opo. Oo. I don't want to say bad words
Kaya nga, kailangan ng verification. Pero Oo sinabi, naman. Oo. Karapatan. I don't want to see anything na magsabi kasi I don't want to offend Mr. Jack William. Tama. Kasi he's trying to make friend with me, That's right. making friend, and is also a subscriber. Mm-hmm. Subscriber natin siya. That's right. So, willing naman siya na willing naman siya na i-verify. Opo. Oo. Willing na i-verify 'yon. Opo. Ang maganda lang doon kapag dapat pastor, ang problema sa Australia at Canada dahil free ang accommodation, and aside from that, meron kasing tinatawag na working visa. Ganun ba yun? Working visa and working permit. Working visa and working. Oo, iba yung working visa, iba yung working permit. Mm-mm. Na pag once that you are there already in Canada, dapat may magbigay sa iyo ng certification na ikaw ay magtatrabaho. Dahil kung hindi, pauwiin ka Oo nga no. pag wala kang working permit. O kasi malayo yun eh. Canada yun eh. Ganun po. Mm. So yan, ina-advertise ko na, Sir, sorry, sabi niya, don't call me Sir, just call me Jack. Anong requirements noon? Una muna, anong mga posisyon? Anong mga posisyon pala? Sige. Oo, wag mo na yung requirements. Normal naman yun kung ano yung posisyon, anong mga requirements. Siyempre, medical, NBI, Oo. Tama, parang tama. not in academic na yun. Posisyon kaya? Anong mga Posisyon. Okay. Ang unang-una kong banggitin, no experience. No experience? Yes! Wow! Galing ah. No experience. Oo. Ganun ba? Paano yung mga hindi ganong nakapag-aral? Kung pwede ba yan? Pwede, basta you are willing to learn. Kasi walang experience eh. Oo. Diba? Yun ang una-una kong banggitin. Pangalawa, production staff. Production staff. Uh, Ano nga yung gagawin, brother? ma-assign sa fruit, yung factory ng fruit. Ganun ba? Paano kung hindi makapagsalita ng English? Pwede yun? Bakit hindi ka mapagsalita? Yung mga Pilipino makasama mo doon. Sa bagay nga. Kaya nga pinanood yung YouTube natin at pinatingnan niya, itong nagsalita na ito, ano bang masabi mo ito? Sabi, pastor daw ako. Okay, very good. Ang galing. Sa bagay, ang mga Marlika people o Philippines sa kay Magellan, ito ay mga talagang magagaling magsasalita. Kaya nga lang, iba-ibang salita. Yun nga lang. Kaya pwede tayo magsalita ng English kahit papaano. Pwede tayo magsalita ng Hebreo kahit papaano. Pwede tayo magsalita ng Bisaya. Pwede tayo magsalita ng Tagalog. Pwede tayo magsalita ng... Ang Bisaya kasi maraming klase din yan. May Ilonggo, may Cebuano, may Waray, may Karaya. O, di ba? Ang daming Bisaya. Mayroong Bulanon. O, di ba? Sa Mindanao naman at sa Bisaya, halos pare-pareho ang mga salita niyan eh. Kasi na-assign din ako mag-guardia noon sa Butuan City. Ayun, ay sa Cebu. Una doon ako na 1983, no? Assign doon. 1984, 85 sa Marilao, Bulacan. 85, 86 sa Mindanao, Agusan del Sur, Agusan del Norte, ang Butuan City. Yan, ang ating mga kaibigan dyan, ang may-ari ng dating Otis Enterprises, ngayon ay Gaisano supermarket na, lumaki na. Mag-solicit kayo, sir, madam, sa mag-subscribe, ang ibig ko sabihin kay Edgardo Ilgasis. Salamat po, at ang may-ari ng Sultan Security Agency na dati kong agency doon. At ay subscribe natin si Edgardo Ilgasis. Okay ba? Okay, Pastor, isigit ko lang to ang pangalan ng company niya ay Nature
Nature's Fruit Company. Oh, wow! Ang galing. Ipapadala ko ito sa ating editor-in-chief ng para i-send itong pangalan ng company niya na Nature Fruit Company. Ayan. Nasa Oh, ito picture. na, pinadala na. Ngayon, yung tinatanong mo sa akin kung ano ang mga position kanina, ay babanggitin ko anong mga position niya. Sandali. 150,000 ang salary, 80,000 to 150. At yung possible na trabaho, job position are R. production. Production. You will be assigned in the production. Mm. Food repacking. Food repacking. Food repacking and food manufacturing. Food manufacturing. And production coordinator. Production coordinator. Yun po. And most of all, even without or with experience, are welcome. Wow, galing! Oh, wala pang experience, pwede na. Ayan. Okay. 80,000 yun. 80,000 na pinakamababa. Eh, pagdating ng araw, nakadalawang taon ka na at magpatuloy ka, may experience ka na. Oo. You might get promoted. Kaya pwedeng tumaas hanggang 150,000. Yes. Currency na dito sa atin. So, ang gagawin nito, i-verify ko lang yung Sige. i-verify lang. At sasabihin ko kay Peter Gases na isend ko itong picture at ilalagay na para masabi ni Sir Jack Williams na nagsimula na akong mag-disseminate ng information about the recruiting of employment going to Canada and going to Australia. How about that? Tama, maganda yan. Maaari nga sigurong totoo yan kasi ang una kasing pinayaman ni Lord, Australia at saka Amerika. Ayan. Sila doon ang gagaling ang mga unang title. Yung planong 01-4 sa Australia yan. Yung Plan 2 4509 sa Amerika yan. Yung OCT 779. Yun yung kaninang nabanggit pero wala lang akong dalang dokumento. But naano ko lang yun, naalaala. Dahil galing ay sa Supreme Court. Mga nasabi ko at saka sa LRA. Huwag mong kalimutan, Pastor, nabanggit mo yung Supreme Court, huwag mong kalimutan i-Xerox na bigyan mo kami para ano ko sa kaibigan ko na pwedeng mag-file ng cancellation of title. Walang problema yun. Basta meron tayong pang budget, pang pa-Xerox. Mas maganda nga, i-scan natin yun kasi mga colored yun. Nire-receive kasi yun sa mga ibang departamento. Kagaya sa Krami. Puro yun na tinatawag na parang original ba? Pati yung isa LRA. Ay, yung pinakita mo sa akin, mga colored yun. Hindi, mga colored yung tatak. Naka-receive yun. Pati sa korte, dumaan kasi sa Supreme Court decision. Kaya kung kumuha ka sa Supreme Court decision, naku, sisingilin ka doon na 3,000. Pero sa atin, dahil gusto lang nating makatulong, ay hindi man ganun kataas. Ipaika natin, maggastos lang tayo ng 2,000 piso, puro pa-colored. Okay, balik tayo sa ating ginagawa na tayo ay tumutulong kay Mr. Jack William. Opo. Kay Jack William na mag-hire ng OFW to work with him to Canada and to Australia. Okay, very good. And the following position are production, food processing, Ang galing. di ba? Etc. And the most of all, if you have no experience, Opo. you will be given a chance that you will learn there. Opo. So, ang problema nga lang, we don't have huge of money for 35,000 for the processing fee for the documentation. Okay. Yan ang problema sa atin. Yun ang nakapagpahindran sa atin. Hindi kaya pwedeng mangusap tayo. Nandito naman tayo sa YouTube na mayroong mag-sponsor para sa ganun. Sagutin nila. 40 mo yan. Kung
maano mo na yun, yung tawag dito, ma-verify na siguro. Kasi hindi naman siguro sila magdadalawang isip kung ma-verify mo yun. Meron akong naisip. Oo. Yung ating kapatid na Muslim Oo. na may-ari ng agency na Joji Bong Oh, yun. na pwedeng lumapit sa kay Robin Hood Padilla. Yun! Okay si Ruben, no? Oo. Oh, Senador! Mag-subscribe ka, Senador! Naalala ko. Oh, Mahilig tumulong yon. hindi lang ako bumuboto sa'yo, kaya ang daming boto nangyari sa'yo, di ba? Oh, mag-subscribe ka kay Edgardo Ilgases, ha? Kasi meron siyang sa GC nila kasama si Sir Bong. Oo. So, maaring ilapit natin yon Opo, opo. para makatulong. Hindi naman tiyak yun, but chances are lang. Opo, opo. Diba, no? And yun namang, yung mga senador, meron talaga silang mga charity works. Opo, meron yan. Meron yan sila mga charity works. Sir Jack, ilalapit si Pastor Antonio Laguren, meron siyang i-recommend Oo. na mga tao at dahil sa walang pera, ilalapit sa senador. Sa Senador. Ah, Pero i-verify mo muna, brother, ha? Hindi mo pa na-verify, di ba? oo. Oh, kasi bago natin ilapit doon, kailangan sigurado na. Kasi senador ang ating Wala lalapit namang na- problema, sinabi sa akin, you can verify it. Tama. Oo. Tapos pag na-verify mo, may mga ano yan, may mga certain... Kahit magsimula lang ng at least mga 10. Oo, document. 10, so 35, that would be 350,000. Opo, opo. Oo. Madali lang natin ilapit kay senador yan pagka yan ay na-verify. Oo. Ganon. Meron pang isang matulungin. Opo. Kasi ito job employment ito. Opo. O kay Bongo, Boy Bongo. kay Senator Bongo, Oo nga, no? matulungin din yun. Matulungin din yun. Oh, Yung senador, ha? another batch na naman na 10. Senador Bongo, ha? Hindi lang ako nagboboto, ang dami mong ring boto. Kaya huwag kang makalimot na i-subscribe itong kaibigan natin, Edgardo Ilgases. Ayan. Ayan. So ayan po, no? Mr. Jack Williams, there in all things work together for good. To them who love God. Amen. Ayan. To them who love God. Yeah, that's right. Oo. Galing. All things work together for good. To them Oh, who love God. Yan. Ayan. So, all things work together for good na yung provision to pay the processing, it's only processing. Processing. It's only processing. Pero sabi nga, i-verify mo na. Oo, tama yan. Pag na-verify ko na, si Pastor Tony Laguren will handle the, what do you call this? The solicitation with the help of Sponsorship. oh, Parang ganun. sponsorship para kasi yun ang gusto ng mga senado at mga kongreso na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino Oo naman. kaysa yung sasama sa pagrarally. Oo naman. Di ba? Oo, delikado yun. What is the relevant pang rally? Binibigyan naman ng 500. Do you think that is enough? Kaya nga nagrally sila kasi wala magawa. Oo. Pinabayaran, no? Binabayaran ng 500 kaya nagrarally. Ngayon, ito, may sweldo ng 80,000 to 150,000. Nakakatulong ka pa, Senador Bongo at Senador Robin Padilla. Yan, di ba? Ang ganda, no? Ang ganda ng plano. Okay. Maliban dyan, sa aming sponsorship, No. di ba? Opo. Ang sponsorship namin na kapag kami nabigyan ng sponsor ng tulad nitong champion Yan. at ibahagi namin sa mga taong nasa bundok Opo. ng panahon na sila ay nilalamig, O, para nakakalis ng ginaw yan. Bukod doon, maraming vitamins yan, ha? merong B1, B1, B2 hanggang B6, hanggang 12. B12. Oo. Oo. Yan po. Pag nabigyan nyo kami, ay hindi naman namin kaya ubusin yon dahil alam ko naman na pag sobra, Dapat ipamimigay. pag sobra, Masama pag sobra-sobra yan. oo. Baka hindi naman kaya naka-overdose. At masama talaga yun dahil yung mayaman nga, sobra-sobra yung kanyang kinain.
pag walang malaglag. I would like also to announce to everyone na humingi kami ng solicitation sa Unilever. Ngayon nag-reply ang Unilever at nakipag-communicate sa amin through email. And after that, sinagot ni Peter, ang aming editor, at sinagot ko din, at sinabi ko na once na you will provide us for a sponsorship and solicitation, and yung product na ibibigay nyo sa amin ay i-distribute namin sa mga mahihirap, and later on, hindi na sila bibili ng ibang product kung hindi sila na yung immediate consumer. Ayun. Di ba? Oh, kaso ang maganda lang doon, brace yan, mahal yon. Ang binibili nila champion. Sabi ko, ano bang gusto mo? Yung brace or yung champion na yung nila yung damit mo? Yung brace na lang. Magaling ako sa advertisement. Oh, amen, amen. Di ba? Naninilaw yung damit pag champion ang gamit. Ganun ba yun? Kaya si RR, iniutusan ko champion, ang binibili sa akin, surf. Pero ang champion na Energen, inumin kasi yan eh. Sinisiraan ko yung champion. Hindi, pero totoo. Pero maninilaw nga pag yung, siguro ko lang sa kusot. Matanda lang, ang Breeze kasi, products ng Unilever, parang ganun. Opo. Yung, ano din siya, yung sa toothpaste ba yun? Product din ng Unilever. Pepsodent. Pepsodent, oo. Ano yun? Iba yung Unilever, iba rin yung Pepsodent? Ganun? Hindi, ang Pepsodent is a brand name ng toothpaste. Ganun ba? Brand name lang. Pero, ano siya, product ng Unilever Group? Opo. Ano ba yung companies, no? Company, oo. Yan. Group of companies. Very good. Ayan po. So, balik tayo ulit kay Mr. Jack William. Sir, meron na kaming nabuong plano na kung sakali ang mga mahihirap na gusto magtrabaho sa ibang bansa ay ilalapit namin sa taong may koneksyon kay Robin Padilla at kay Bongo na mababayaran. Wala namang problema kung makapagtrabaho. Pwedeng bayaran nila uli yun or pwede naman itulong sa kapwa pag sumweldo. Pwede. Di ba? Halimbawa, nagsahod na sila. Automatic, 80,000 naman yon, bawasan ng 35,000 para doon, para silang parang nagsasanga-sanga. Para marami pang matulungan ang nag-sponsor. Oo. Halimbawa, ikaw yung nauna. So ngayon, babawasan ka ng 35,000 para sa panibagong applicant. Tama. Para tuloy-tuloy ang pagtulong. Para ang tao na walang trabaho, magkaroon ng trabaho. At may kita. May kita. Oo. Ayan po ang magandang plano, Mr. Jack William, na binuo. Kaya nga, all things work together for good. So them, love God. Si Mr. Jack, si Sir ay, he loves God. Oo nga. Pastor And he is a very nice person. Lingkod ng Diyos yun eh. Oo. He is the servant of God. Mr. William, Jack William. Yan. Servant of God. Marami tayong kaibigan sa Australia ng mga pastor, mga lingkod ng Diyos. Doon pa nga yung mga anak ni Pastor Boy, dyan sa may Pasig. Santulan Pasig. Nandoon kasi mga babae yung anak niya, ang dami nasa Australia. Nakapag-asawa ng mga pastor. At yung ating kapitana dati na si Jane Reyes, pag-asawa din ng pastor. Ang tatay kasi niya, pastor, nasa Australia. Kaya mga Australiano, please, subscribe my friend Edgardo Elgasis. Palakpakan namin kayo. Siguro palakpak. So ayan po, no?